For today's video, nasa Iloilo ang person saan masarap ang pagkain, malalambing ang tao, at mauudlot ang another diet na pinangako ko. Sa vlog na ito, ipapakita ko sa inyo ang pwedeng gawin sa Iloilo at syempre kung saan gagala, kakain at nag-stay. So here are the things to do in Iloilo. Para makapunta sa Iloilo City, hahanapin nyo lang ang van na matatagpuan sa labas ng airport. Nasa halagang 100 pesos. Mas mura ito kaysa mag-book ng Grab at sobrang dali mag-commute sa Iloilo. So 20 to 30 minutes nga lang ang biyahe niyan. Depende sa driver kung syempre trip niyang makarating kayo agad. Char. Dito kami bumaba sa SM Iloilo dahil tapat lang nito ang Injap Tower Hotel kung saan kami mag-i-stay. Pagka-check-in nga namin sa hotel, ayan, nakikita mo, apakalinis talaga ang spotless. O, diba? Perfect. Di ako nagkamali sa napili kong hotel na pag-i-stayan dito sa Iloilo. Pak, dumila. Ayan, sa CR, linis din, ang linis. Yung pangmalakasan nilang bidet, toiletries, pa-blower, yung shower, may pa-heater, may sabon, shampoo, yan, kung naliligo ka, diba? Ayan, aura muna. Tapos, ito rin, alam mo yun, may cabinet yan sila. May palababo dyan, may microwave, may initan ng tubig, may bottled water, free coffee, may mini ref at TV, diba, pakak. At dito sa room namin, tanaw mo yung SM City Iloilo, yung buong kapaligiran niyan. Dito kami nag-dinner sa Aquarium Cafe, kung saan ang daming mga kahayupan sa paligid. Ay be, ma-entertain ka talaga habang kumakain o hinihintay yung food mo. So, kindly check my next vlog kung saan pwede mag-food trip dito sa Iloilo. Ayan, ginajudge ako ng isda dyan. Dami ko daw nakain, diba? Pumunta naman kami dito sa National Museum of the Philippines. O, diba? Pa. Actually, hindi naman namin inaasahan na pupunta kami dito. Nahaligaw kami. Diba? Sabi ko lang na ang daling mag-commute dito sa Iloilo. Pero diba, okay lang yun. Nadagdagan ang aming itinerary. O, diba? Kaya ayan, nag-grab na lang kami. Kasi sa mga oras na yan, ayan ang pinakamadaling gawin para makapunta sa Ilomoka. Ayan, kasama talaga ito sa itinerary namin ngayong araw. Nag-ikot-ikot nga lang kami dyan. At syempre, tingin-tingin ng mga arts. At awara din ako, di ba? Pagbigyan nyo na. Katabi nga lang to ng Ilomoka, itong Brandy Museum. Dito, pwede kang matuto ng history ng hindi nalalasing. Akala ko nga dati pang inuman lang ng mga broken. Pero dito, may art, culture, at konting wow social pala to moment. Hindi ka lang iinom dito ha. Iikutin mo muna, magpapaka-educated. Tapos, saka ka iinom. Kasi meron dyang pa-cafe sila na pwede kang umorder. Coffee siya na may pa brandy. I mean, may konting halo ng alak. Habang nag-iikot, hindi ka aantukin dito. Kasi, makikita mo talaga kung gaano ka-detailed yung paggawa dito, yung history, yung effort every bottle. Perfect itong puntahan kung yung trip mo yung something na different, hindi usual na museum. Quick stop tayo dito sa Mudge Cafe kasi syempre kailangan ng kape para mabuhay. Chill yung place, sarap tumambay at perfect pang recharge bago ulit gumala. Next stop naman ay ang Festive Walk Mall. Perfect place para maglakad-lakad, kumain at syempre para mag-window shopping kahit wala talagang bibilhin. Chill lang yung vibes, madaming makikita at solid pang tambay. Sa dinner namin, naglakad-lakad lang kami at napadpad sa Griller's Oyster House. Dito, nag-order lang kami ng sisig, cheesy oyster yan. Oh, wow! Ayan, kitang-kita mo na sobrang lambot at cheesy. Tapos, ang fresh pa niyan. O, diba? Sarap na sarap siya. Wala talagang usap-usap pagka-upo at pagka-serve niyan. Kinaumagahan, nag-breakfast lang kami sa Roberto's. Ito, dito, kailangan maaga ka para hindi ka maubusan ng siopaw.
Next up, Molo Church. Historic at peaceful, perfect pang picture. Malapit lang din dito yung Molo Plaza. Perfect para sa chill spot para mag-stroll at damhin ng local vibes. Next, ang Molo Mansion. Dito, classic at elegant, parang time capsule. Tapos, naglakad-lakad lang kami dyan. Ang daming kainan kasi dyan sa gilid niyan. For pasalubong, Bizcocho House. Ang butterscotch ang hindi pwedeng kalimutan, syempre. Next, Samurai Talabahan. At ang talaba hunting namin ay hindi talaga natatapos. Dito talaga, marami ang serving nila ng talaba, kaya sulit. After seafood, naghanap kami ng pinakamalapit na coffee shop at natagpuan namin ang coffee break dahil trip naming mag-LBM after. At sa aming third day, beach day talaga. Stay tuned sa aking next vlog para sa Gigantes Island Tour dahil ituturo ko saan nag-book, inclusions ng package at kung ano mas convenient kunin na package pag nasa Iloilo City next day. Next stop, Alicia's Special Batchoy. So, kinaumagahan, dito lang kami nag-breakfast at huwag nyo talaga ito mamimiss out. Check out na kami sa aming hotel at kinahaponan, walang kamatayang batchoy. Andito kami sa Netong's La Paz Batchoy. At ayan ang in-order namin. At perfect talaga yung puto, day. So, ayan, uwian time. See you on my next vlog.